Kung biglang magliyab ang kalan nyo sa bahay, anong dapat unahin? Paghingi ng tulong? Paglikas? O pag-apunan ng apoy? Alam niyo ba ang gagawin kung may ganitong klase ng sakuna? Kamakailan, kabi-kabilang sunog ang naitala sa bansa. Ang mga pagsiklab na ito, nagmula sa ilang residential area na maraming pamilya ang naninirahan. Kahit po tag-ulan, nagkakaroon pa rin tayo ng sunog. Lalong-lalo na nga po dahil pag tag-ulan nga, lalo na sa mga electrical appliances natin, yung mga electrical system natin ay na-expose po sa ulan. Nagkakaroon po siya ng tinatawag nating sa layman's term na nag-grounding. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, ang tatlo sa pinakamalaking sanhi ng sunog sa bansa ay electrical issues, open flame mula sa naiwang kandila, at sunog sa pagluluto. Noong 2024, nagtala ang BFP ng 18,217 fire incidents, kung saan 852 dito ay konektado sa open flame kasama na ang gas range incidents. Tulad na lang sa bahay na ito sa General Trias, Cavite. Nakuna ng CCTV ang isang lalaking nagluluto nang biglang lumiyab ang kalan. Galing po kami ng church and naisipan ko na magluto ng pagkain kasi nagugutom kami. Yung pala parang may butas, sumingaw na yung gas, bigla siyang sumabog. Mabuti na lang daw at may exhaust fan na humigop sa apoy. Muntik na yung buong mukha ko kasi talagang paganon sa mukha ko bago pa lang lumapit yung apoy, hinigop na bigla ng exhaust fan. Nagtatakbo palabas ng kusina si Kiefer. Sabi ko, sunog, madaling araw na, tutog na yung mga tao. Nang marinig siya ng kanyang kapatid sa kwarto, dali-dali itong lumabas para tignan ang sunog. Samantala, dumiretso naman si Kiefer sa kabilang kwarto ng kanyang mag-iina. Ang naisip ko na lang po talaga nun is ilabas ko po yung mga anak ko, yung pinakauna talagang priority namin. Sinubukan ng kapatid niya na apulahin ang apoy gamit ang tubig mula sa banyo, pero wala itong epekto. Ang liquefied petroleum gas o LPG na ginagamit sa pagluluto ay isang uri ng fuel na gawa sa propane at butane. Iniimbak sa matitibay na tangke bilang likido para makapag-produce ng apoy. Ang kadalasang sanhi ng sunog mula sa LPG ay gas leak kapag may butas mula sa daluyan ng tangke at kalan, na nai-ignite naman ang open flames mula sa kalan. Dahil mo alam, Kuya Kim. Ang ganitong kaso, trauma na raw talaga ng pamilya ni Kiefer. Siguro mga 3 months ago or 4 months ago na kamag-anak din po namin, nasabugan din sila ng tangke. Isa patay tapos 2 sugatan. Ano kaya ang nangyari sa nagliyab na kalan? Ang kapatid ni Kiefer, mula nung namatayan daw sila ng kamag-anak dahil sa LPG, nagsimula na raw mag-research ng mga dapat gawin. Dito niya naisip na patayin o isara ang source ng gas mula sa tangki. At dito na nawala ang apoy. Nabubuhay ang apoy kapag kumpleto ang fire triangle: heat, fuel, at oxygen. Kapag nagkulang ng isa, sa kaso ni Kiefer ay ang fuel, dun mamamatay ang apoy. Pero sa ganitong pangyayari, ano nga bang dapat na unahin? Unang-una po, huwag po muna tayo mag-panic at tandaan po natin ang tinuturo ng Bureau of Fire Protection. Remember, our path to safety. Acronyms po ito. S means sound the alarm, sumigaw ng sunog, magkakaroon po ng sunog. Then, advise the fire department, mga fire station, nearest fire station sa ating location, fight the fire. So sa ating mga pamamahay, kung meron po tayong fire extinguisher na pagka hindi po natin napatay, automatic po, huwag natin kalimutan yung letter E. We have to evacuate the establishment. T, we have to tell others. The last, letter Y, you have to get yourself clear. You get clear. I-clear mo yung sarili mo. Hindi rin daw dapat buhusan ng tubig ang ganitong klase ng apoy. Pagka liquefied petroleum gas po yung involved sa isang fire incident, mahalaga po na i-cut natin yung source of leakages. Yung tangke po mismo yung nasusunog, yung doon sa mismo pinaka-regulator, yung pinaka ano niya po, mahalaga po na mapatay ka agad natin yung source by way of
tatakpan po natin siya ng damp cloth, yung makapal, yung mismong nagliliyab na parte. Tapos saka natin papatayin po yung LPG regulator valve. Pwede po natin gamitin yung fire extinguisher. Matapos ang insidente, dali-dali na raw bumili ng induction stove si Kiefer o yung kalan na sinasaksak na lang sa kuryente at hindi na ginagamitan ng LPG. Medyo may kamahalan lang pero biyaya ng Diyos nakabili naman po kami and mas safe na po siya. Sa mga insidente ng sunog, hindi may iwasang sumiklab sa ating pagkataranta. Pero sa halip na tupukin tayo ng takot, mas mabuti kung maging handa at maalam parang pinsala, maagapan at hindi na lumala. Dami mong alam, Kuya Kim.